Of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nagwa-vlog, umaatake siya kahit ng mga kakampi ng administrasyon. Kaya lalong dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. At actually, pina-research ko rin sa aking staff, yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro bilang presidential spokesperson. At maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. Alright mga kababayan, magre-react po tayo dito no, sa bagong interview kay Congressman Leandro Leveste matapos po siyang mag-file kahapon ng civil libel case laban dito kay Yusek Claire Castro no, dyan po sa may Balayan, Batangas. At ngayon sinabi mismo ni Congressman Leveste na hindi lang po basta-bastang nagbablog no, itong si Yusek Claire Castro, pero talagang umaatake rin mga kababayan no, kahit po yung kakampi ng mga or kakampi ng administration ay inaatake di umano ni Yusek Claire Castro, sabi ni Congressman Leveste mga kababayan. At dito po ay medyo nakitaan niya po ng conflict of interest no, itong si Yusek Claire Castro dahil siya nga po yung spokesperson ng Malacanang mga kababayan. At the same time ay meron po siyang vlog mga kababayan no. At noong 2016 daw ay meron din pong ganitong klaseng nangyari no, na nagtrabaho sa PCO pero may personal vlog at pinagbawalan daw po mga kababayan no, nung Duterte administration. At possible naman talaga na makitaan mga kababayan no, ng mga conflict of interest no, kasi pwedeng isipin ng mga tao na yung spokesperson ng Malacanang at yung pagbablog niya ay baka isipin na yun po yung salita ng Malacanang no, or ni Presidente Marcos for that matter. At parang hindi maganda pakinggan no, na talagang very crucial yung kanyang trabaho, na yung kanyang salita ay pwedeng ma-misinterpret no, kung ano man yung pwede niyang masabi doon sa kanyang vlog ay sabihin ng mga tao or isipin ng mga tao na yun din po yung boses or salita ng Malacanang. So conflict of interest para sa akin dito mga kababayan yung aking makikita rin no, or nakikita. At sana yung mga ganitong spokesperson nga ng Malacanang ay dapat spokesperson lang po sila no, wala na po silang ibang trabaho kundi magsalita lang about doon sa palasyo no. At isang tabi muna yung mga personal na mga agenda or personal na trabaho, personal vlog, mga ganyan. Iwasan muna siguro mga kababayan no, para sa akin, para hindi po makitaan ng conflict of interest ng taon bayan, lalo na pagdating sa mga ganito na nagko-komentaryo at meron kang mga ganitong pinapalabas doon sa personal vlog mo, although personal vlog mo yan pero hindi mo talaga masisisi para sa akin yung mga tao no, dahil pwedeng isipin nila na ikaw talaga yung boses ng Malacanang eh. At every time na ibuka mo yung bunganga mo ay yun din yung salita ng Malacanang. So para sa akin mga kababayan, conflict of interest, malinaw na malinaw po yan. Samantalang panoorin pa natin mga kababayan no, itong clip mga kababayan ng pinanggalingan ng vlog ni Attorney Yusek Claire Castro patungkol dito sa business ni Congressman Leveste mga kababayan. Wait. Kasi nabigyan siya ng franchise. Nabigyan siya ng franchise nung panahon ni dating Pangulo Duterte. Binenta niya yung controlling at yun ang dapat, tama ba? Dapat merong may basbas. So, ang pangalan ng firm ni Leandro Leveste, parang pinapangalan Solar Philippines. Lumalabas nga mga clear talaga. Mga national franchise nga ito. Diba? Kasi, gamit ito ng it is a non-exclusive national franchise. Republic Act 11357 to build microgrids in unserved and underserved areas. Sabi pa nga dito, may mga problema daw dito mga ka-clear. Inu-oppose daw ito for potentially disrupting existing franchises and violating IPIRA law. Itong solar para sa bayan ni Congressman Leandro Leveste. Ayun nga yung sinabi niya na lumabas nga na national franchise daw po ito. So meaning siguro nag-conclude po siya doon mga kababayan na yun po yung bininta ni
Congressman Leveste na company na which is hindi naman daw po yung may franchise talaga yung kanyang ibinenta, no? Yung walang franchise yung kanyang ibinenta, mga kababayan. So dito siguro nanggaling yung libel case, mga kababayan, no? Ni Congressman Leveste laban dito kay Yusek Claire Castro, mga kababayan, no? At ito pa, mga kababayan, panoorin natin yung iba pang bahagi, no, ng interview kay Congressman Leandro Leveste. Parang nagkakaroon siya ng dual entity at hindi lahat nakakaintindi na meron siyang dual entity na isang nasa opisyal ng communications ng national government and at the same time may nagpapahayag ng sariling kanyang opinion sa kanyang vlog. Nais niyo po bang mag-stick siya sa isa lamang po? Kasi naalala ko, last administration mahigpit na ipinagbawal din kasi may mga vlogger din, kilalang vlogger na nasa communications din po, pinatigil sila sa kanilang vlog o di kayo pinapili siguro dahil nasa gobyerno ka na at ang tingin sa iyo ikaw yung kumbaga nagiging tagapagsalita na at lahat kung saan kang lugar, kumbaga ang lalabas sa bibig mo opisyal na statement ng pamahalaan. Tama po. At naisip ko lang ngayon, baka may legal prohibition nga sa negosyo sa vlog niya habang siya po ay presidential spokesperson. Baka pwede nating pag-aralan yan. Pero of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nagwa-vlog, umaatake siya kahit ng mga kakampi ng administrasyon. Kaya lalong dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. At actually, pina-research ko rin sa aking staff, yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro bilang presidential spokesperson. At maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. At para sa mga nagnanais na ang ating gobyerno ay makakakuha ng tiwala ng taong bayan, dapat siguro palitan na si Yusek Claire Castro bilang Yusek, lalong-lalo po dahil siya ay may, as of now, kaso. Kaya paano siya maging spokesperson na may kaso? Paano siya pagtiwalaan ng mga tao, di ba? Pero kung ang iba naman sa inyong mga viewers ay nagnanais na bumaba ang approval rating ng administrasyon, edi pasalamatan ninyo po na si Yusek Claire Castro ay ang spokesperson ng ating administrasyon. At napansin din pala dito ni Congressman Leveste rin, mga kababayan, na itong pagbagsak ng approval at trust rating ni PBBM ay kinalaman or may kinalaman dito si Yusek Claire Castro dahil hindi effective, mga kababayan, yung kanyang pag-deliver, no, ng mga achievements ng administration. At meron na rin po tayo naunang reaction dyan, no, mga kababayan, na para sa opinion ko talaga ay hindi po effective yung messaging ni Yusek Claire Castro dahil talaga namang bagsak na bagsak yung trust at approval rating ni PBBM, mga kababayan, despite doon sa kanyang mga sinasabi, no, almost every day, no, Monday to Friday meron siyang press conference, or if not thrice a day or 4 times a day merong press con sa Malacanang, at para yun naman talaga ay i-deliver, no, yung mga achievements, mga kabayan, magandang balita na nagawa ng administration. Pero nauwi kasi sa mga pag-aatake, lalo na kay VP Sara, kay dating Pangulong Duterte. So dito talaga tumatak, no, itong si Yusek Claire Castro, mga kabayan, na tinagurian nilang attack dog ni ni dating Governor Chavit Singson, na sinabi niya na attack dog itong si Yusek Claire Castro. At pati na rin dito si Atty. Rowena Guanzon ay may banat rin po dito, no, kay Yusek Claire Castro, mga kababayan. At ngayon, sinabi ni Congressman Leveste kung gusto ng mga tao na talagang patuloy na bumagsak yung ratings ni PBBM ay manatili, no, or pasalamatan itong si Yusek Claire Castro, no. Pero kung ayaw nila na talagang sumadsad pa sa negative 30 pataas, mga kabayan, itong approval at trust rating ni PBBM, ay dapat mag-resign na or tanggalin na ng palasyo itong si Yusek Claire Castro bilang
spokesperson dahil pangit daw no mga kababayan pakinggan na yung spokesperson ng Malacanang ay mayroong kaso no, at sino pa daw pong maniniwala sa kanya na may kaso naman siya mga kababayan no, at sila Attorney Guanzon din ayaw po nilang pumayag na mag-resign no or tanggalin itong si Yussi Claire Castro dahil effective nga daw mga kababayan dito sa pag sadsad no ng approval at trust rating ni PBBM mga kababayan. At para po dito sa aking opinion no, although itong si Yussi Claire Castro ay confident naman na kaya niyang mapabasura no or may pabasura itong complaint na ito na civil libel case ni Congressman Leveste kasi unang-una abogado na naman po itong si Yussi Claire Castro. Alam niya naman po ito mga kababayan na yung mga usaping legal dahil yung content niya talaga ay batas with Attorney Claire Castro. So alam niya yung mga batas mga kababayan no, at tingnan natin kung gaano po siya ka-confident dahil talagang kini-question rin niya itong sino itong nasa likod ng pagkaso sa kanya no, at knowing na itong si Atty. Topacio ang kinuhang abogado ni Congressman Leveste, may duda na dito si Yussi Claire Castro na baka konektado na naman ito mga kababayan sa mga Duterte no, kasi si Atty. Topacio ay nasa linya po ng mga Duterte supporters no, at isa rin po siya sa opisyal ng PDP Laban no, bilang spokesperson yata din yun mga kababayan ng PDP Laban. At si Atty. Topacio rin ay very vocal din na nag-criticize dito sa Marcos administration no, lalong-lalo na dito sa mga flood control corruption. Napaka-vocal po ni Atty. Topacio pagdating dito sa mga current events mga kabayan no, sa ginagawa ngayon sa Marcos administration. Kaya sabi ni Atty. Claire Castro ay duda siya kung sino pa yung nasa likod no dito sa pagkaso sa kanya ni Congressman Leveste. At yung kinuha niya pang abogado si Atty. Topacio mga kababayan na Marcos critics no ngayon dito sa gobyerno. So tingnan natin mga kababayan kung hanggang saan aabot no itong kasong ito, kung kaya bang ipabasura ni Atty. Claire Castro no or ni Yussi Claire Castro itong 110 million libel or civil libel case laban sa kanila. Although sinabi ni Congressman Leveste na confident siya na kaya niyang may panalo itong case na ito laban kay Yussi Claire Castro dahil solid daw po yung kanyang mga ebidensya mga kababayan. At para nga po sa aking opinion dito mga kababayan, siguro mas maganda na ayusin na muna ng Malacanang no itong si Yussi Claire Castro bilang spokesperson dahil unang-una kitang-kita naman doon sa mga surveys no ng Pulse Asia, ng SWS, ng Publicos, ng ano pang mga survey firm mga kababayan no na talagang mahina or mababa yung ratings ni PBBM no, at nag-umpisa daw po ito ng kinuha nga itong si Yussi Claire Castro bilang spokesperson mga kababayan no, at nakikita ko rin naman talaga na iba yung style ni Yussi Claire Castro kumpara doon sa mga previous spokesperson ng mga dating presidente at naging itong spokesperson ngayon ng ni VP Sara na iba yung boses nila, mahinaon, very kalma magsalita. At nandun yung mga kababayan parang sincere magsalita unlike dito kay Yussi Claire Castro kasi pansin ko sa aking opinion lang ay iba yung kanyang style, parang pitbull nga mga kababayan na parang mangangagat no, lalo na pag umaatake na rin siya dito sa mga kritiko at lalo na kay BP Sara mga kababayan, iba talaga no, ang dami niyang mga masasabi dito sa kay BP Sara no, although dapat i-address niya yung problema, yung mga kakulangan ng mga ginagawa ngayon ng administration ay inaano pa niya no, parang biniblame pa nila or biniblame pa niya yung dating administration. Lagi po yan siyang nagbiblame mga kababayan kay dating Pangulong Duterte na palpa, kurakot, mga ganon yung dating administration. Yung ginagawa daw ng administration ngayon ay tinatama no yung mga ginagawa no, at panagutin yung mga corrupt dahil yung dating administration daw ay puro corruption daw at palpak, mga ganyan. So ngayon inaayos daw po nila. So 3 years na po si PBBM mga kababayan no. At hanggang ngayon nag-aayos pa rin sila dito sa mga kapalpakan di umano na sinasabi nila nung dating administration. So sino ba yung maniniwala pa sa kanila na puro blame sila sa nakaraang presidente mga kababayan, samantalang almost
halfway na po siya, no? Or ano na siya, nasa kalagitnaan na ng termino niya. 3 taon na lang or 2 taon na lang matatapos na yung termino niya ni PBBM. Pero puro blame pa rin sila sa mga dating presidente o sa dating presidente. At itong si BP Sara nga ay talagang biniblame din po nila, tinitiran niya mga kababayan. So talagang para sa akin negative ang kanyang messaging no dito. So ano po masasabi niyo dito mga kababayan sa kay Congressman Liveste no dito sa kanyang civil libel case na inihain laban kay Yussi Claire Castro? Ano po masasabi niyo, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.